Hi guys, welcome back to our channel. At ngayon meron tayong isang package galing kay Oppo Philippines. Ito siya. Okay, any guesses kung anong laman niya? By the time na na-upload ko to, lalagay ko na yung title, di ba? Hindi ko pa sure kung anong laman niya. So buksan na natin siya. May laman siyang cellphone. There you go. So this is the Oppo A54 mga kaibigan. Fresh na fresh. Galing sa box. Apparently we have the crystal black variant. Ayan. This is the 6GB version. Para sa mga hindi nakakaalam, nauna siyang lumabas earlier this year, no? Pero yung memory niya, I think nasa 4GB lang. So ngayon, naglabas si Oppo ng bagong variant na 6GB naman. Buksan na natin at tingnan natin kung maganda ba siya, kung matutuwa ba tayo, maiinis, maganda ba siya kumuha ng pictures. Yun yung mga gusto ko malaman di ba? Gusto ko rin malaman kung maganda yung battery life niya, pero syempre, hindi natin matetest yan sa video na to. Siguro kung may chance tayo, I'd also like to see kung kumusta yung performance niya sa games. Okay guys, so nakaseal yung unit at bubuksan natin siya. Sirain na natin. Ayan. There you go. Ito yung itsura niya. Basahin lang natin ng mabilisan, no? Yung specs niya dito, 5,000 mAh long-lasting battery, 18 watts, fast charge, 16 megapixel AI selfie camera, eye care punch hole display. So, ayun. Buksan na natin siya. Okay, may maliit na box sa loob. Tanggalin natin. At nandito yung mismong phone. Puntahan muna natin yung maliit na box. Okay, so ito ang ating mahiwagang jelly case. Okay, meron tayo ditong user manual. Tapos meron ditong warranty card. At nandito naman ang pin remover. Puntahan muna natin yung nasa ilalim. Ito siya, mga chong. Tapos ito naman ang ating PSU. Ayan, 18 watts mga chong. This is the Oppo A54. Nakaseal pa siya. Buksan na natin siya ngayon. There you go. On natin. So dito naman sa likod, andyan ang ating NTC sticker. Tanggalin natin siya para mas ma-appreciate natin yung kanyang design. This is the crystal black Oppo A54. Anong masasabi nyo? Maganda ba siya? Pogi ba siya? Nakaka-cute ba siya? Gusto nyo ba yung nakikita nyo? Para sa akin, maganda yung design. Medyo nakakapalan lang ako sa mismong chassis niya. Ito siya, ganyan siya kakapal. Meron tayong USB Type-C port sa ilalim, tapos may 3.5mm audio port. On the right side, we have the volume rocker. On the other side, andito naman yung kanyang power button. So yung gusto ko dito sa power button niya, nakapailalim siya. So kahit maglagay ka ng selfie stick, hindi mo basta-basta mapipindot yung power button kasi nakalubog siya. Tapos, ang maganda dito sa gantong design, yung power button niya also acts as the fingerprint scanner. So, pagka ina-unlock mo siya, matatamaan mo na yung power button at the same time, mag-authenticate yung phone mo. So, dire-diretso yung pag-unlock mo. Di kagaya nung dating design, pagka may fingerprint tayo sa likod, kailangan mo pang i-touch yung fingerprint scanner bago mo ma-unlock yung phone mo. So guys, ito naman yung kanyang camera module. Nagre-reflect yung crystal black. Maganda siyang tignan kasi nag-iiba-iba ng kulay pag tumatama sa ilaw. Pero let me know what you think. Nagandahan ba kayo sa gantong design? Medyo bumabakat na ng konti yung fingerprints ko, no? Yun yung problema sa gantong design na glossy yung likod. Diyan papasok ngayon ang ating jelly case. So dito naman sa harap, ito yung kanyang display panel. Meron tayong dot type notch or punch hole type notch sa upper left corner.
Ano masasabi nyo? Maganda ba yung ganyang klaseng notch? Gusto nyo ba yung ganyang placement? So ayan guys, tapos na yung pag-setup at ito yung una kong nakita. Meron tayong splash screen. Telling us that we're running ColorOS 7. So ito guys, ang home screen ng Oppo A54. Sky blue yung kanyang wallpaper. Okay, quick review lang dun sa specs ng phone nito. This is the Oppo A54. It runs on the MediaTek Helio P35 chipset. It has a 720p IPS LCD display. It has 6 gigs of RAM, 128 gigs of storage. Yung OS naman nito is Android 10 running on ColorOS 7. Tapos meron siyang fingerprint scanner na side mounted. Meron din siyang 3.5mm audio port. It has a 5,000 mAh battery with a 18-watt charger. It has a triple camera module at the back. Yung front-facing camera naman niya ay 16MP. Pagdating naman sa network, it supports 4G, dual SIM operation, tapos meron siyang dedicated expansion slot, and it supports both 2.4 and 5 GHz Wi-Fi connection. So we have dedicated slots for 2 SIM cards and 1 micro SDXC SD card. So guys, kakatapos ko lang mag-setup ng fingerprint at ngayon i-demonstrate ko sa inyo kung gaano kabilis yung pag-unlock ng Oppo A54. So ngayon kukuha naman tayo ng sample photos using the triple camera system as well as the 16MP selfie camera. So first impressions ko dito sa phone na ito, maganda yung build quality niya, solid siya at maganda yung itsura ng likod niya. Normally, pagka meron kang black na phone, hindi siya ganun ka-attractive, very low-key siya. Pero in this case, since meron siyang color changing effect, medyo exciting tignan kahit na black lang yung ating unit. Medyo nakakapalan lang ako sa kanya at medyo mabigat siya para sa akin. Which is understandable kasi meron siyang 5,000 mAh battery. So yung tanong dito, okay lang ba sa inyo na medyo makapal yung phone nyo, pero ang trade-off is mas matagal yung kanyang battery life. Tapos ang maganda dito, andun yung usual things na hinahanap mo sa isang mid-range phone. So first of all, magandang display niya. Meron tayong hole punch type na screen, ayan, na merong notch sa corner. Tapos yung IPS LCD display niya, maganda naman yung picture quality, although HD nga lang siya, hindi siya full HD. Meron din siyang protection na naka-install, yung screen protector ay pre-installed na, so hindi ka na bibili ng hiwalay na screen protector, at meron na rin siyang kasamang libreng jelly case. Maganda rin para sa akin na USB Type-C siya, so hindi ka na mangapa pagka isasasak mo yung charger mo. Tapos meron din siyang 3.5mm audio port para dun sa mga hindi mahilig gumamit ng Bluetooth. So kung meron kayong wired headset, magagamit nyo pa rin siya dito sa phone na ito. Yung performance niya, hindi naman masama for a entry-level chipset, no? Lalo na meron tayong 6 gigs of RAM, which is quite big, and meron tayong 128 gigs of storage. At kung kulang yon, pwede naman dagdagan. Meron tayong expansion slot, dedicated siya. Bukod pa to sa dual SIM support na meron ding dedicated na slots. Finally, yung picture quality niya, maganda naman. Although ngayon, medyo maaraw, so yung mga shots na kinukuha ko is with good lighting. So I'll have to test it later on pag medyo dumilim kung kumusta yung performance niya with low light. Tapos gusto ko rin i-test yung night mode performance niya. So I'll just edit those photos into this video later on. Yung application performance niya, very smooth naman, and that's quite impressive for me kasi yung Helio P35, this is just the entry-level chipset ni MediaTek. At pagdating naman sa games, huwag kayong masyadong mag-expect, although
capable siya for gaming, more on casual games talaga siya. So keep that in mind when considering the Oppo A54. Itong Oppo A54 ay mabibili nyo ngayon sa Shopee at Lazada. Ang price niya ay 8,999 pesos, which is much lower than yung unang Oppo A54, which is 4 gigs of memory. Yung phone na yon, nung una siyang lumabas, it was priced at 9,499. So ito, mas mataas na yung specs niya, mas malaki yung memory niya, and it only costs you 8,999, no? So guys, let me know what you think. Maganda ba siya? Nagustuhan nyo ba yung nakikita nyo? Sulit ba siya sa 8,999 pesos? And let me know, balay nyo, gumawa pa tayo ng more in-depth review sa susunod. So that's been it for the Oppo A54. I hope to see you guys in the next video. Paalam!